Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pasasalamat natin sa pamamagitan ng mga dasal ang siyang nagpapaigting ng ating respeto at pagdakila sa Kaniya. Dito natin nasasabi kung gaano tayo kaligaya sa mga biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Ang panibagong araw sa ating buhay ay sapat na upang tayo'y magpasalamat sa Kaniya. Ang hininga sa ating mga ilong ay sapat na upang atin siyang pasalamatan. Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang nakapagpapagaan ng ating mga kalooban. Ito rin ay mabisang paraan upang maipaalam natin sa Diyos na tayo'y lubhang nagsisisi sa ating mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Dito natin sa Kaniya maipararating ang ating lubusang pagnanais na mapatawad tayo sa ating mga pagsalansang. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Buhayin mo sa amin ngayong araw ng Lunes ang dahilan ng kamatayan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Sinagip niya kami sa aming mga kasalanan at kami patuloy na nililinis sa araw-araw upang kami maging karapat-dapat sa iyo. Sa pagsisimula ng buong isang linggo, gabayan mo kami ngayong araw ng Lunes at bigyan ng lakas ng pagsisimula upang magampanan ang mga gawain na iniaatang sa aming mga balikat. Gawaran mo kami ng sapat na biyaya at makatulong nawa kami sa aming kapwa. Hawakan mo ang aming mga puso at linisin nawa ng iyong kadakilaan upang maging mabuti sa lahat ng oras ng aming pag-iral. Ikaw ang aming sandigan. Amen. O Panginoong Diyos, pumupunta tayo sa iyo sa panahong ito ng matinding pagkabigla at kalungkutan. At hinihiling na sa iyong biyaya, iwawaksi mo ang iyong kapayapaan at kaaliwan sa lahat ng nagdadanamhati sa kamatayang ito na biglaan at hindi inaasahan. Pagaanin ang ating kadiliman, O Panginoon, ay nananalangin tayo at aliwin ang ating malungkot na puso. Ibuhos ang iyong kapayapaan na nagpapasa sa lahat ng pangunawa sa mga puso ng lahat na nagdadalamhati at nagbibigay ng katiyakan ng iyong pag-ibig sa lahat sa panahong ito ng kalungkutan. Panginoon, hindi tayo dapat magdalamhati gaya ng mga walang pag-asa, yaong mga hindi nagtitiwala kay Kristo bilang tagapagligtas, sapagkat ang ating pag-asa at pagtitiwala ay nasa iyo at ang ating mga mata ay tumitingin sa iyo para sa lakas, paghihikayat at kaaliwan sa panahong ito ng dakilang kalungkutan. Panginoon, ito ay sa isang oras na tulad nito na bigla nating sinimulan upang mapagtanto ang malaking kahinaan ng buhay at ang maikling bahagi na pinahihintulutan tayo sa mundong ito. Maging sanhi ng lahat ng nagdadalamhati dito ngayon na suriin ang ating sariling mga individual na buhay at tulungan tayong maging matalino upang mabilang ang ating mga araw. Tulungan mo kaming mamuhay tulad ng sa Panginoon. Alam mo na anumang oras ay maaari mong piliin na tawagan din kami sa bahay. Salamat, Ama, na ang ating panahon ay nasa iyong mga kamay at walang biglaang pagkamatay sa iyong ekonomiya.
Naway mamuhay tayo ng matalino dahil sa araw na ito at gamitin tayo. Nananalangin tayo upang maging aliw sa iba na maaaring makaranas ng katulad na mga panahon ng matinding kalungkutan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Ama, dinadala ko sa iyo ang mga nagkaroon ng mapangwasak na karanasan ng pagkakaroon ng isang taong malapit sa kanila na kilala at mahal nila. Tumaranas ng biglaang marahas at hindi kinakailangang kamatayan. Panginoon, kung paano ako nagdadalamhati para sa mga kailangang maranasan ito ngayon. At ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya, ikaw ay titingin ng may awa at sasalubungin sila sa kanilang punto ng pangangailangan. Panginoon, ikaw ang ipinadala upang pagalingin ang mga wasak na puso at aliwin ang mga nagdadalamhati at mabigat ang karga. Ikaw ang nangako na ang iyong biyaya ay sapat na para sa bawat pangyayari, kahit na para sa mga kailangang harapin ang biglaan at marahas na pagkamatay ng isang taong malapit sa kanila. Lumapit sa kanila, ako ay nananalangin at itinataas sila sa iyo ng mga bisig ng pag-ibig. Dalhin ang mga ito sa panahong ito ng pagdurusa at kalungkutan, sapagkat ipinangako mo na sa ilalim ay ang iyong walang hanggang mga bisig. Panginoon, habang itinataas ko sa panalangin ang mga kailangang tanggapin ang biglaan at marahas na kamatayan ng isang mahal sa buhay, ipinagdarasal ko na gagamitin mo ang trahedyang ito upang maging bagay na nagsisimulang maakit ang bawat nagdurusa na kaluluwa sa malambot na mga bisig ng kanilang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, alam ko at naniniwala na ang aming mga oras ay nasa iyong mga kamay. Ngunit Panginoon, ito ay madalas na tulad ng isang shock sa amin kapag ang isang mahal sa buhay ay nakakatugon sa isang biglaang o hindi inaasahang kamatayan sa pamamagitan ng isang aksidente o marahil dahil sa ilang mga hindi inaasahang trahedya na tumatagal ng buhay ng isang tao bago ito inaasahan. Panginoon, dinadala ko sa iyo ngayon ang mga kailangang dumaan sa isang kalunos-lunos na pagkawala at manalangin na ikaw ay magiging napakalapit sa bawat isa na nagluluksa ngayon dahil sa gayong pagkawala at marahil ay nalilito o nagagalit pa nga na ang gayong mga mapangwasak na pangyayari ay umabot sa kanila nang walang anumang maliwanag na babala. Ikaw ang Diyos ng lahat ng kaaliwan na umaaliw sa atin sa oras ng pangangailangan. At ipinagdarasal ko na para sa mga nahaharap sa napakahirap na pagsubok ngayon, itaguyod ang mga ito at gumuhit ng napakalapit sa kanila. Itaas ang aking panalangin ang mga tamang tao na maglingkod sa kanila at maging isang tunay na kaginhawahan at suporta sa oras na ito ng trahedya at kalugtan. Panginoon, hindi ko maintindihan
kung bakit ang ating mga mahal sa buhay ay biglang aalisin sa atin sa pamamagitan ng isang biglaang hindi inaasahang kamatayan. Ngunit Panginoon, ipinagkakatiwalaan kita upang paginhawahin ang sakit sa oras, dahil hindi ba tama ang gagawin ng Diyos ng buong mundo sa pangalan ni Jesus. Amen. O Panginoon, wala akong mga salita upang magsalita o lakas na tumayo, at ako ay lumalapit sa iyo na nagdadalamhati dahil sa kakilakilabot na kalunos-lunos na pagkawala. Ang tanging naiiyak ko ay si Abba, Ama. Ang maaari ko lang itanong ay bakit? Panginoon, alam mo ang nakakagulat na mga katotohanan ng kalunos-lunos na kamatayang ito. At alam mo ang malalim na kawalan ng pag-asa na nararamdaman ko dahil kailangan kong harapin ang hinaharap ng wala ang mahalagang taong ito. Panginoon, ako'y nabigla na nag-iisa, napaka-abandonado, walang magawa, kahit na alam ko sa aking puso na ikaw ay nandiyan sa akin at nasa paligid ko ang iyong mapagmahal na mga bisig. Ilapit mo ako sa iyong sarili sa oras na ito, Lord, I pray. Kailangan kita, O Panginoon. Pakiramdam ko ay walang laman, napakaguwang, napakamanhid, at kahit na natatakot sa hinaharap. Panginoon, hindi ko alam kung ano ang gagawin o kung saan liliko, maliban sa tumingin sa iyo at makiusap na sa iyong biyaya tutulungan mo akong malampasan ito at ilabas mo ako sa kabilang panig. Panginoon, wala akong iba kundi ikaw. Tulungan mo akong, Panginoon, na tanggapin ang kalunos-lunos na kamatayang ito, at tulungan mo akong manalangin ako upang harapin ang hinaharap ng may tapang. At Panginoon, bagamat nagdududa ako na sasagutin mo ng lubusan ang aking tanong, bakit? Ngunit ipinagdarasal ko na bigyan mo ako ng isang maunawaing puso. Tulungan mo akong tanggapin ang nangyari, maging kaginhawaan ko, lakas at pag-asa ko sa kanino ako nagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, lumapit ako sa iyo na alam kong kailangan kong kunin ang mga piraso ng aking buhay pagkatapos nitong mapangwasak na suntok na nagdulot sa akin ng pagkabigla at pagdadalamhati. Panginoon, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang mangyari ang biglaang pagkamatay na ito. Ngunit Panginoon, ito ay naghahanap sa iyo at nagtitiwala sa iyo na makita ako sa panahong ito ng malalim at mapait na kalungkutan at pagkawala. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na makasama ako at tulungan mo ako ng simple bitawan mo. Kilala ko si Lord na balang araw ay tiyak na magkikita tayong muli sapagkat pareho tayong mga anak mo. Tulungan mo akong makita ito bilang isang panandaliang panahon ng paghihiwalay na balang araw ay mamumulaklak sa isang pinakamaluwalhating muling pagsasama-sama kapag aalisin mo ang bawat luha sa aking mga mata at pareho kaming tatayo sa harap mo sa aming makalangit na tahanan. Panginoon, alam ko na maraming beses nang
Ang mga alaala at kalungkutan ay magwawalis sa aking puso. Ngunit sa iyong mga kamay ay ipinagkakaloob ko ang aking puso at kaluluwa at katawan na nananalangin na hindi mo ako pababayaan o pababayaan gaya ng iyong ipinangako. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pasasalamat natin sa pamamagitan ng mga dasal ang siyang nagpapaigting ng ating respeto at pagdakila sa Kaniya. Dito natin nasasabi kung gaano tayo kaligaya sa mga biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Ang panibagong araw sa ating buhay ay sapat na upang tayo'y magpasalamat sa Kaniya. Ang hininga sa ating mga ilong ay sapat na upang atin siyang pasalamatan. Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang nakapagpapagaan ng ating mga kalooban. Ito rin ay mabisang paraan upang maipaalam natin sa Diyos na tayo'y lubhang nagsisisi sa ating mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Dito natin sa Kaniya maipararating ang ating lubusang pagnanais na mapatawad tayo sa ating mga pagsalansang. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Buhayin mo sa amin ngayong araw ng Lunes ang dahilan ng kamatayan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Sinagip niya kami sa aming mga kasalanan at kami patuloy na nililinis sa araw-araw upang kami maging karapat-dapat sa iyo. Sa pagsisimula ng buong isang linggo, gabayan mo kami ngayong araw ng Lunes at bigyan ng lakas ng pagsisimula upang magampanan ang mga gawain na iniaatang sa aming mga balikat. Gawaran mo kami ng sapat na biyaya at makatulong nawa kami sa aming kapwa. Hawakan mo ang aming mga puso at linisin nawa ng iyong kadakilaan upang maging mabuti sa lahat ng oras ng aming pag-iral. Ikaw ang aming sandigan. Amen. O Panginoong Diyos, pumupunta tayo sa iyo sa panahong ito ng matinding pagkabigla at kalungkutan. At hinihiling na sa iyong biyaya, iwawaksi mo ang iyong kapayapaan at kaaliwan sa lahat ng nagdadanamhati sa kamatayang ito na biglaan at hindi inaasahan. Pagaanin ang ating kadiliman, O Panginoon, ay nananalangin tayo at aliwin ang ating malungkot na puso. Ibuhos ang iyong kapayapaan na nagpapasa sa lahat ng pangunawa sa mga puso ng lahat na nagdadalamhati at nagbibigay ng katiyakan ng iyong pag-ibig sa lahat sa panahong ito ng kalungkutan. Panginoon, hindi tayo dapat magdalamhati gaya ng mga walang pag-asa, yaong mga hindi nagtitiwala kay Kristo bilang tagapagligtas, sapagkat ang ating pag-asa at pagtitiwala ay nasa iyo, at ang ating mga mata ay tumitingin sa iyo para sa lakas, paghihikayat at kaaliwan sa panahong ito ng dakilang kalungkutan. Panginoon, ito ay sa isang oras na tulad nito na bigla nating sinimulan upang mapagtanto ang malaking kahinaan ng buhay at ang maikling bahagi na pinahihintulutan tayo sa mundong ito.
maging sanhi ng lahat ng nagdadalamhati dito ngayon na suriin ang ating sariling mga individual na buhay at tulungan tayong maging matalino upang mabilang ang ating mga araw. Tulungan mo kaming mamuhay tulad ng sa Panginoon. Alam mo na anumang oras ay maaari mong piliin na tawagan din kami sa bahay. Salamat, Ama, na ang ating panahon ay nasa iyong mga kamay at walang biglaang pagkamatay sa iyong ekonomiya. Naway mamuhay tayo ng matalino dahil sa araw na ito at gamitin tayo. Nananalangin tayo upang maging aliw sa iba na maaaring makaranas ng katulad na mga panahon ng matinding kalungkutan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Ama, dinadala ko sa iyo ang mga nagkaroon ng mapangwasak na karanasan ng pagkakaroon ng isang taong malapit sa kanila na kilala at mahal nila. Tumaranas ng biglaang marahas at hindi kinakailangang kamatayan. Panginoon, kung paano ako nagdadalamhati para sa mga kailangang maranasan ito ngayon. At ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya, ikaw ay titingin ng may awa at sasalubungin sila sa kanilang punto ng pangangailangan. Panginoon, ikaw ang ipinadala upang pagalingin ang mga wasak na puso at aliwin ang mga nagdadalamhati at mabigat ang karga. Ikaw ang nangako na ang iyong biyaya ay sapat na para sa bawat pangyayari, kahit na para sa mga kailangang harapin ang biglaan at marahas na pagkamatay ng isang taong malapit sa kanila. Lumapit sa kanila, ako ay nananalangin at itinataas sila sa iyo ng mga bisig ng pag-ibig. Dalhin ang mga ito sa panahong ito ng pagdurusa at kalungkutan, sapagkat ipinangako mo na sa ilalim ay ang iyong walang hanggang mga bisig. Panginoon, habang itinataas ko sa panalangin ang mga kailangang tanggapin ang biglaan at marahas na kamatayan ng isang mahal sa buhay, ipinagdarasal ko na gagamitin mo ang trahedyang ito upang maging bagay na nagsisimulang maakit ang bawat nagdurusa na kaluluwa sa malambot na mga bisig ng kanilang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, alam ko at naniniwala na ang aming mga oras ay nasa iyong mga kamay. Ngunit Panginoon, ito ay madalas na tulad ng isang shock sa amin kapag ang isang mahal sa buhay ay nakakatugon sa isang biglaang o hindi inaasahang kamatayan sa pamamagitan ng isang aksidente o marahil dahil sa ilang mga hindi inaasahang trahedya na tumatagal ng buhay ng isang tao bago ito inaasahan. Panginoon, dinadala ko sa iyo ngayon ang mga kailangang dumaan sa isang kalunos-lunos na pagkawala at manalangin na ikaw ay magiging napakalapit sa bawat isa na nagluluksa ngayon dahil sa gayong pagkawala at marahil ay nalilito o nagagalit pa nga na ang gayong mga mapangwasak na pangyayari ay umabot sa kanila nang walang anumang maliwanag na babala. Ikaw ang Diyos ng lahat ng kaaliwan na umaaliw sa atin sa oras ng pangangailangan.
at ipinagdarasal ko na para sa mga nahaharap sa napakahirap na pagsubok ngayon, itaguyod ang mga ito at gumuhit ng napakalapit sa kanila. Itaas ang aking panalangin ang mga tamang tao na maglingkod sa kanila at maging isang tunay na kaginhawahan at suporta sa oras na ito ng trahedya at kalugtan. Panginoon, hindi ko maintindihan kung bakit ang ating mga mahal sa buhay ay biglang aalisin sa atin sa pamamagitan ng isang biglaang hindi inaasahang kamatayan. Ngunit Panginoon, ipinagkakatiwalaan kita upang paginhawahin ang sakit sa oras dahil hindi ba tama ang gagawin ng Diyos ng buong mundo sa pangalan ni Jesus. Amen. O Panginoon, wala akong mga salita upang magsalita o lakas na tumayo at ako ay lumalapit sa iyo na nagdadalamhati dahil sa kakilakilabot na kalunos-lunos na pagkawala. Ang tanging naiiyak ko ay si Abba, Ama. Ang maaari ko lang itanong ay bakit? Panginoon, alam mo ang nakakagulat na mga katotohanan ng kalunos-lunos na kamatayang ito. At alam mo ang malalim na kawalan ng pag-asa na nararamdaman ko dahil kailangan kong harapin ang hinaharap ng wala ang mahalagang taong ito. Panginoon, ako'y nabigla na nag-iisa, napaka-abandonado, walang magawa. Kahit na alam ko sa aking puso na ikaw ay nandiyan sa akin at nasa paligid ko ang iyong mapagmahal na mga bisig. Ilapit mo ako sa iyong sarili sa oras na ito, Lord, I pray. Kailangan kita. O Panginoon, pakiramdam ko ay walang laman, napakaguwang, napakamanhid at kahit na natatakot sa hinaharap. Panginoon, hindi ko alam kung ano ang gagawin o kung saan liliko maliban sa tumingin sa iyo at makiusap na sa iyong biyaya tutulungan mo akong malampasan ito at ilabas mo ako sa kabilang panig. Panginoon, wala akong iba kundi ikaw. Tulungan mo akong, Panginoon, na tanggapin ang kalunos-lunos na kamatayang ito at tulungan mo akong manalangin ako upang harapin ang hinaharap ng may tapang. At Panginoon, bagamat nagdududa ako na sasagutin mo ng lubusan ang aking tanong, bakit? Ngunit ipinagdarasal ko na bigyan mo ako ng isang maunawaing puso. Tulungan mo akong tanggapin ang nangyari, maging kaginhawaan ko, lakas at pag-asa ko sa kanino ako nagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, lumapit ako sa iyo na alam kong kailangan kong kunin ang mga piraso ng aking buhay pagkatapos nitong mapangwasak na suntok na nagdulot sa akin ng pagkabigla at pagdadalamhati. Panginoon, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang mangyari ang biglaang pagkamatay na ito. Ngunit Panginoon, ito ay naghahanap sa iyo at nagtitiwala sa iyo na makita ako sa panahong ito ng malalim at mapait na kalungkutan at pagkawala. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na makasama ako at tulungan mo ako ng simple bitawan mo. Kilala ko si Lord na balang araw
ay tiyak na magkikita tayong muli sapagkat pareho tayong mga anak mo. Tulungan mo akong makita ito bilang isang panandaliang panahon ng paghihiwalay na balang araw ay mamumulaklak sa isang pinakamaluwalhating muling pagsasama-sama. Kapag aalisin mo ang bawat luha sa aking mga mata at pareho kaming tatayo sa harap mo sa aming makalangit na tahanan. Panginoon, alam ko na maraming beses nang ang mga alaala at kalungkutan ay magwawalis sa aking puso. Ngunit sa iyong mga kamay ay ipinagkakaloob ko ang aking puso at kaluluwa at katawan na nananalangin na hindi mo ako pababayaan o pababayaan gaya ng iyong ipinangako. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pasasalamat natin sa pamamagitan ng mga dasal ang siyang nagpapaigting ng ating respeto at pagdakila sa Kaniya. Dito natin nasasabi kung gaano tayo kaligaya sa mga biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Ang panibagong araw sa ating buhay ay sapat na upang tayo'y magpasalamat sa Kaniya. Ang hininga sa ating mga ilong ay sapat na upang atin siyang pasalamatan. Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang nakapagpapagaan ng ating mga kalooban. Ito rin ay mabisang paraan upang maipaalam natin sa Diyos na tayo'y lubhang nagsisisi sa ating mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Dito natin sa Kaniya maipararating ang ating lubusang pagnanais na mapatawad tayo sa ating mga pagsalansang. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Buhayin mo sa amin ngayong araw ng Lunes ang dahilan ng kamatayan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Sinagip niya kami sa aming mga kasalanan at kami patuloy na nililinis sa araw-araw upang kami maging karapat-dapat sa iyo. Sa pagsisimula ng buong isang linggo, gabayan mo kami ngayong araw ng Lunes at bigyan ng lakas ng pagsisimula upang magampanan ang mga gawain na iniaatang sa aming mga balikat. Gawaran mo kami ng sapat na biyaya at makatulong nawa kami sa aming kapwa. Hawakan mo ang aming mga puso at linisin nawa ng iyong kadakilaan upang maging mabuti sa lahat ng oras ng aming pag-iral. Ikaw ang aming sandigan. Amen. O Panginoong Diyos, pumupunta tayo sa iyo sa panahong ito ng matinding pagkabigla at kalungkutan. At hinihiling na sa iyong biyaya, iwawaksi mo ang iyong kapayapaan at kaaliwan sa lahat ng nagdadanamhati sa kamatayang ito na biglaan at hindi inaasahan. Pagaanin ang ating kadiliman, O Panginoon, ay nananalangin tayo at aliwin ang ating malungkot na puso. Ibuhos ang iyong kapayapaan na nagpapasa sa lahat ng pangunawa sa mga puso ng lahat na nagdadalamhati at nagbibigay ng katiyakan ng iyong pag-ibig sa lahat sa panahong ito ng kalungkutan. Panginoon, hindi tayo dapat magdalamhati gaya ng mga walang pag-asa, yaong mga hindi nagtitiwala kay Kristo bilang tagapagligtas.
sapagkat ang ating pag-asa at pagtitiwala ay nasa iyo, at ang ating mga mata ay tumitingin sa iyo para sa lakas, paghihikayat at kaaliwan sa panahong ito ng dakilang kalungkutan. Panginoon, ito ay sa isang oras na tulad nito na bigla nating sinimulan upang mapagtanto ang malaking kahinaan ng buhay at ang maikling bahagi na pinahihintulutan tayo sa mundong ito. Maging sanhi ng lahat ng nagdadalamhati dito ngayon na suriin ang ating sariling mga individual na buhay at tulungan tayong maging matalino upang mabilang ang ating mga araw. Tulungan mo kaming mamuhay tulad ng sa Panginoon. Alam mo na anumang oras ay maaari mong piliin na tawagan din kami sa bahay. Salamat, Ama, na ang ating panahon ay nasa iyong mga kamay at walang biglaang pagkamatay sa iyong ekonomiya. Naway mamuhay tayo ng matalino dahil sa araw na ito at gamitin tayo. Nananalangin tayo upang maging aliw sa iba na maaaring makaranas ng katulad na mga panahon ng matinding kalungkutan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Ama, dinadala ko sa iyo ang mga nagkaroon ng mapangwasak na karanasan ng pagkakaroon ng isang taong malapit sa kanila na kilala at mahal nila. Tumaranas ng biglaang marahas at hindi kinakailangang kamatayan. Panginoon, kung paano ako nagdadalamhati para sa mga kailangang maranasan ito ngayon. At ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya, ikaw ay titingin ng may awa at sasalubungin sila sa kanilang punto ng pangangailangan. Panginoon, ikaw ang ipinadala upang pagalingin ang mga wasak na puso at aliwin ang mga nagdadalamhati at mabigat ang karga. Ikaw ang nangako na ang iyong biyaya ay sapat na para sa bawat pangyayari, kahit na para sa mga kailangang harapin ang biglaan at marahas na pagkamatay ng isang taong malapit sa kanila. Lumapit sa kanila, ako ay nananalangin at itinataas sila sa iyo ng mga bisig ng pag-ibig. Dalhin ang mga ito sa panahong ito ng pagdurusa at kalungkutan, sapagkat ipinangako mo na sa ilalim ay ang iyong walang hanggang mga bisig. Panginoon, habang itinataas ko sa panalangin ang mga kailangang tanggapin ang biglaan at marahas na kamatayan ng isang mahal sa buhay, ipinagdarasal ko na gagamitin mo ang trahedyang ito upang maging bagay na nagsisimulang maakit ang bawat nagdurusa na kaluluwa sa malambot na mga bisig ng kanilang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, alam ko at naniniwala na ang aming mga oras ay nasa iyong mga kamay. Ngunit Panginoon, ito ay madalas na tulad ng isang shock sa amin kapag ang isang mahal sa buhay ay nakakatugon sa isang biglaang o hindi inaasahang kamatayan sa pamamagitan ng isang aksidente o marahil dahil sa ilang mga hindi inaasahang trahedya na tumatagal ng buhay ng isang tao bago ito inaasahan. Panginoon, dinadala ko sa iyo ngayon
ang mga kailangang dumaan sa isang kalunos-lunos na pagkawala at manalangin na ikaw ay magiging napakalapit sa bawat isa na nagluluksa ngayon dahil sa gayong pagkawala at marahil ay nalilito o nagagalit pa nga na ang gayong mga mapangwasak na pangyayari ay umabot sa kanila nang walang anumang maliwanag na babala. Ikaw ang Diyos ng lahat ng kaaliwan na umaaliw sa atin sa oras ng pangangailangan. At ipinagdarasal ko na para sa mga nahaharap sa napakahirap na pagsubok ngayon, itaguyod ang mga ito at gumuhit ng napakalapit sa kanila. Itaas ang aking panalangin ang mga tamang tao na maglingkod sa kanila at maging isang tunay na kaginhawahan at suporta sa oras na ito ng trahedya at kalugtan. Panginoon, hindi ko maintindihan kung bakit ang ating mga mahal sa buhay ay biglang aalisin sa atin sa pamamagitan ng isang biglaang hindi inaasahang kamatayan. Ngunit Panginoon, ipinagkakatiwalaan kita upang paginhawahin ang sakit sa oras dahil hindi ba tama ang gagawin ng Diyos ng buong mundo sa pangalan ni Jesus. Amen. O Panginoon, wala akong mga salita upang magsalita o lakas na tumayo at ako ay lumalapit sa iyo na nagdadalamhati dahil sa kakilakilabot na kalunos-lunos na pagkawala. Ang tanging naiiyak ko ay si Abba, Ama. Ang maaari ko lang itanong ay bakit? Panginoon, alam mo ang nakakagulat na mga katotohanan ng kalunos-lunos na kamatayang ito. At alam mo ang malalim na kawalan ng pag-asa na nararamdaman ko dahil kailangan kong harapin ang hinaharap ng wala ang mahalagang taong ito. Panginoon, ako'y nabigla na nag-iisa, napaka-abandonado, walang magawa, kahit na alam ko sa aking puso na ikaw ay nandiyan sa akin at nasa paligid ko ang iyong mapagmahal na mga bisig. Ilapit mo ako sa iyong sarili sa oras na ito, Lord, I pray. Kailangan kita, O Panginoon. Pakiramdam ko ay walang laman, napakaguwang, napakamanhid at kahit na natatakot sa hinaharap. Panginoon, hindi ko alam kung ano ang gagawin o kung saan liliko maliban sa tumingin sa iyo at makiusap na sa iyong biyaya tutulungan mo akong malampasan ito at ilabas mo ako sa kabilang panig. Panginoon, wala akong iba kundi ikaw. Tulungan mo akong, Panginoon, na tanggapin ang kalunos-lunos na kamatayang ito at tulungan mo akong manalangin ako upang harapin ang hinaharap ng may tapang. At Panginoon, bagamat nagdududa ako na sasagutin mo ng lubusan ang aking tanong, bakit? Ngunit ipinagdarasal ko na bigyan mo ako ng isang maunawaing puso. Tulungan mo akong tanggapin ang nangyari, maging kaginhawaan ko, lakas at pag-asa ko sa kanino ako nagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, lumapit ako sa iyo na alam kong kailangan kong kunin ang mga piraso ng aking buhay pagkatapos nitong mapangwasak na suntok na nagdulot sa akin ng pagkabigla
at pagdadalamhati. Panginoon, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang mangyari ang biglaang pagkamatay na ito. Ngunit Panginoon, ito ay naghahanap sa iyo at nagtitiwala sa iyo na makita ako sa panahong ito ng malalim at mapait na kalungkutan at pagkawala. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na makasama ako at tulungan mo ako ng simple bitawan mo. Kilala ko si Lord na balang araw ay tiyak na magkikita tayong muli sapagkat pareho tayong mga anak mo. Tulungan mo akong makita ito bilang isang panandaliang panahon ng paghihiwalay na balang araw ay mamumulaklak sa isang pinakamaluwalhating muling pagsasama-sama. Kapag aalisin mo ang bawat luha sa aking mga mata at pareho kaming tatayo sa harap mo sa aming makalangit na tahanan. Panginoon, alam ko na maraming beses nang ang mga alaala at kalungkutan ay magwawalis sa aking puso. Ngunit sa iyong mga kamay ay ipinagkakaloob ko ang aking puso at kaluluwa at katawan na nananalangin na hindi mo ako pababayaan o pababayaan gaya ng iyong ipinangako. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pasasalamat natin sa pamamagitan ng mga dasal ang siyang nagpapaigting ng ating respeto at pagdakila sa Kaniya. Dito natin nasasabi kung gaano tayo kaligaya sa mga biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Ang panibagong araw sa ating buhay ay sapat na upang tayo'y magpasalamat sa Kaniya. Ang hininga sa ating mga ilong ay sapat na upang atin siyang pasalamatan. Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang nakapagpapagaan ng ating mga kalooban. Ito rin ay mabisang paraan upang maipaalam natin sa Diyos na tayo'y lubhang nagsisisi sa ating mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Dito natin sa Kaniya maipararating ang ating lubusang pagnanais na mapatawad tayo sa ating mga pagsalansang. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Buhayin mo sa amin ngayong araw ng Lunes ang dahilan ng kamatayan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Sinagip niya kami sa aming mga kasalanan at kami patuloy na nililinis sa araw-araw upang kami maging karapat-dapat sa iyo. Sa pagsisimula ng buong isang linggo, gabayan mo kami ngayong araw ng Lunes at bigyan ng lakas ng pagsisimula upang magampanan ang mga gawain na iniaatang sa aming mga balikat. Gawaran mo kami ng sapat na biyaya at makatulong nawa kami sa aming kapwa. Hawakan mo ang aming mga puso at linisin nawa ng iyong kadakilaan upang maging mabuti sa lahat ng oras ng aming pag-iral. Ikaw ang aming sandigan. Amen. O Panginoong Diyos, pumupunta tayo sa iyo sa panahong ito ng matinding pagkabigla at kalungkutan. At hinihiling na sa iyong biyaya, iwawaksi mo ang iyong kapayapaan at kaaliwan sa lahat ng nagdadalamhati sa kamatayang ito na biglaan at hindi inaasahan.
Pagaanin ang ating kadiliman, O Panginoon, ay nananalangin tayo, at aliwin ang ating malungkot na puso. Ibuhos ang iyong kapayapaan na nagpapasa sa lahat ng pangunawa sa mga puso ng lahat na nagdadalamhati at nagbibigay ng katiyakan ng iyong pag-ibig sa lahat sa panahong ito ng kalungkutan. Panginoon, hindi tayo dapat magdalamhati gaya ng mga walang pag-asa, yaong mga hindi nagtitiwala kay Kristo bilang tagapagligtas, sapagkat ang ating pag-asa at pagtitiwala ay nasa iyo, at ang ating mga mata ay tumitingin sa iyo para sa lakas, paghihikayat at kaaliwan sa panahong ito ng dakilang kalungkutan. Panginoon, ito ay sa isang oras na tulad nito na bigla nating sinimulan upang mapagtanto ang malaking kahinaan ng buhay at ang maikling bahagi na pinahihintulutan tayo sa mundong ito. Maging sanhi ng lahat ng nagdadalamhati dito ngayon na suriin ang ating sariling mga individual na buhay at tulungan tayong maging matalino upang mabilang ang ating mga araw. Tulungan mo kaming mamuhay tulad ng sa Panginoon. Alam mo na anumang oras ay maaari mong piliin na tawagan din kami sa bahay. Salamat, Ama, na ang ating panahon ay nasa iyong mga kamay at walang biglaang pagkamatay sa iyong ekonomiya. Naway mamuhay tayo ng matalino dahil sa araw na ito at gamitin tayo. Nananalangin tayo upang maging aliw sa iba na maaaring makaranas ng katulad na mga panahon ng matinding kalungkutan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Ama, dinadala ko sa iyo ang mga nagkaroon ng mapangwasak na karanasan ng pagkakaroon ng isang taong malapit sa kanila na kilala at mahal nila. Tumaranas ng biglaang marahas at hindi kinakailangang kamatayan. Panginoon, kung paano ako nagdadalamhati para sa mga kailangang maranasan ito ngayon. At ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya, ikaw ay titingin ng may awa at sasalubungin sila sa kanilang punto ng pangangailangan. Panginoon, ikaw ang ipinadala upang pagalingin ang mga wasak na puso at aliwin ang mga nagdadalamhati at mabigat ang karga. Ikaw ang nangako na ang iyong biyaya ay sapat na para sa bawat pangyayari, kahit na para sa mga kailangang harapin ang biglaan at marahas na pagkamatay ng isang taong malapit sa kanila. Lumapit sa kanila, ako ay nananalangin at itinataas sila sa iyo ng mga bisig ng pag-ibig. Dalhin ang mga ito sa panahong ito ng pagdurusa at kalungkutan, sapagkat ipinangako mo na sa ilalim ay ang iyong walang hanggang mga bisig. Panginoon, habang itinataas ko sa panalangin ang mga kailangang tanggapin ang biglaan at marahas na kamatayan ng isang mahal sa buhay, ipinagdarasal ko na gagamitin mo ang trahedyang ito upang maging bagay na nagsisimulang maakit ang bawat nagdurusa na kaluluwa sa malambot na mga bisig ng kanilang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, alam ko at naniniwala na ang aming mga oras
ay nasa iyong mga kamay. Ngunit Panginoon, ito ay madalas na tulad ng isang shock sa amin kapag ang isang mahal sa buhay ay nakakatugon sa isang biglaang o hindi inaasahang kamatayan sa pamamagitan ng isang aksidente o marahil dahil sa ilang mga hindi inaasahang trahedya na tumatagal ng buhay ng isang tao bago ito inaasahan. Panginoon, dinadala ko sa iyo ngayon ang mga kailangang dumaan sa isang kalunos-lunos na pagkawala at manalangin na ikaw ay magiging napakalapit sa bawat isa na nagluluksa ngayon dahil sa gayong pagkawala at marahil ay nalilito o nagagalit pa nga na ang gayong mga mapangwasak na pangyayari ay umabot sa kanila nang walang anumang maliwanag na babala. Ikaw ang Diyos ng lahat ng kaaliwan na umaaliw sa atin sa oras ng pangangailangan. At ipinagdarasal ko na para sa mga nahaharap sa napakahirap na pagsubok ngayon, itaguyod ang mga ito at gumuhit ng napakalapit sa kanila. Itaas ang aking panalangin ang mga tamang tao na maglingkod sa kanila at maging isang tunay na kaginhawahan at suporta sa oras na ito ng trahedya at kalugtan. Panginoon, hindi ko maintindihan kung bakit ang ating mga mahal sa buhay ay biglang aalisin sa atin sa pamamagitan ng isang biglaang hindi inaasahang kamatayan. Ngunit Panginoon, ipinagkakatiwalaan kita upang paginhawahin ang sakit sa oras dahil hindi ba tama ang gagawin ng Diyos ng buong mundo sa pangalan ni Jesus. Amen. O Panginoon, wala akong mga salita upang magsalita o lakas na tumayo at ako ay lumalapit sa iyo na nagdadalamhati dahil sa kakilakilabot na kalunos-lunos na pagkawala. Ang tanging naiiyak ko ay si Abba, Ama. Ang maaari ko lang itanong ay bakit? Panginoon, alam mo ang nakakagulat na mga katotohanan ng kalunos-lunos na kamatayang ito. At alam mo ang malalim na kawalan ng pag-asa na nararamdaman ko dahil kailangan kong harapin ang hinaharap ng wala ang mahalagang taong ito. Panginoon, ako'y nabigla na nag-iisa, napaka-abandonado, walang magawa, kahit na alam ko sa aking puso na ikaw ay nandiyan sa akin at nasa paligid ko ang iyong mapagmahal na mga bisig. Ilapit mo ako sa iyong sarili sa oras na ito, Lord, I pray. Kailangan kita. O Panginoon, pakiramdam ko ay walang laman, napakaguwang, napakamanhid at kahit na natatakot sa hinaharap. Panginoon, hindi ko alam kung ano ang gagawin o kung saan liliko maliban sa tumingin sa iyo at makiusap na sa iyong biyaya tutulungan mo akong malampasan ito at ilabas mo ako sa kabilang panig. Panginoon, wala akong iba kundi ikaw. Tulungan mo akong, Panginoon, na tanggapin ang kalunos-lunos na kamatayang ito at tulungan mo akong manalangin ako upang harapin ang hinaharap ng may tapang. At Panginoon, bagamat nagdududa ako na sasagutin mo ng lubusan ang aking tanong, bakit? Ngunit ipinagdarasal ko
na bigyan mo ako ng isang maunawaing puso. Tulungan mo akong tanggapin ang nangyari. Maging kaginhawaan ko, lakas at pag-asa ko sa kanino ako nagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, lumapit ako sa iyo na alam kong kailangan kong kunin ang mga piraso ng aking buhay pagkatapos nitong mapangwasak na suntok na nagdulot sa akin ng pagkabigla at pagdadalamhati. Panginoon, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang mangyari ang biglaang pagkamatay na ito. Ngunit Panginoon, ito ay naghahanap sa iyo at nagtitiwala sa iyo na makita ako sa panahong ito ng malalim at mapait na kalungkutan at pagkawala. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na makasama ako at tulungan mo ako ng simple bitawan mo. Kilala ko si Lord na balang araw ay tiyak na magkikita tayong muli sapagkat pareho tayong mga anak mo. Tulungan mo akong makita ito bilang isang panandaliang panahon ng paghihiwalay na balang araw ay mamumulaklak sa isang pinakamaluwalhating muling pagsasama-sama kapag aalisin mo ang bawat luha sa aking mga mata at pareho kaming tatayo sa harap mo sa aming makalangit na tahanan. Panginoon, alam ko na maraming beses nang ang mga alaala at kalungkutan ay magwawalis sa aking puso. Ngunit sa iyong mga kamay ay ipinagkakaloob ko ang aking puso at kaluluwa at katawan na nananalangin na hindi mo ako pababayaan o pababayaan gaya ng iyong ipinangako. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pasasalamat natin sa pamamagitan ng mga dasal ang siyang nagpapaigting ng ating respeto at pagdakila sa Kaniya. Dito natin nasasabi kung gaano tayo kaligaya sa mga biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Ang panibagong araw sa ating buhay ay sapat na upang tayo'y magpasalamat sa Kaniya. Ang hininga sa ating mga ilong ay sapat na upang atin siyang pasalamatan. Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang nakapagpapagaan ng ating mga kalooban. Ito rin ay mabisang paraan upang maipaalam natin sa Diyos na tayo'y lubhang nagsisisi sa ating mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Dito natin sa Kaniya maipararating ang ating lubusang pagnanais na mapatawad tayo sa ating mga pagsalansang. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Buhayin mo sa amin ngayong araw ng Lunes ang dahilan ng kamatayan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Sinagip niya kami sa aming mga kasalanan at kami patuloy na nililinis sa araw-araw upang kami maging karapat-dapat sa iyo. Sa pagsisimula ng buong isang linggo, gabayan mo kami ngayong araw ng Lunes at bigyan ng lakas ng pagsisimula upang magampanan ang mga gawain na iniaatang sa aming mga balikat. Gawaran mo kami ng sapat na biyaya at makatulong nawa kami sa amin kapwa. Hawakan mo ang aming mga puso
at linisin nawa ng iyong kadakilaan upang maging mabuti sa lahat ng oras ng aming pag-iral. Ikaw ang aming sandigan. Amen. O Panginoong Diyos, pumupunta tayo sa iyo sa panahong ito ng matinding pagkabigla at kalungkutan. At hinihiling na sa iyong biyaya, iwawaksi mo ang iyong kapayapaan at kaaliwan sa lahat ng nagdadalamhati sa kamatayang ito na biglaan at hindi inaasahan. Pagaanin ang ating kadiliman, O Panginoon, ay nananalangin tayo, at aliwin ang ating malungkot na puso. Ibuhos ang iyong kapayapaan na nagpapasa sa lahat ng pang-unawa sa mga puso ng lahat na nagdadalamhati at nagbibigay ng katiyakan ng iyong pag-ibig sa lahat sa panahong ito ng kalungkutan. Panginoon, hindi tayo dapat magdalamhati gaya ng mga walang pag-asa, yaong mga hindi nagtitiwala kay Kristo bilang tagapagligtas, sapagkat ang ating pag-asa at pagtitiwala ay nasa iyo, at ang ating mga mata ay tumitingin sa iyo para sa lakas, paghihikayat at kaaliwan sa panahong ito ng dakilang kalungkutan. Panginoon, ito ay sa isang oras na tulad nito na bigla nating sinimulan upang mapagtanto ang malaking kahinaan ng buhay at ang maikling bahagi na pinahihintulutan tayo sa mundong ito. Maging sanhi ng lahat ng nagdadalamhati dito ngayon na suriin ang ating sariling mga individual na buhay at tulungan tayong maging matalino upang mabilang ang ating mga araw. Tulungan mo kaming mamuhay tulad ng sa Panginoon. Alam mo na anumang oras ay maaari mong piliin na tawagan din kami sa bahay. Salamat, Ama, na ang ating panahon ay nasa iyong mga kamay at walang biglaang pagkamatay sa iyong ekonomiya. Naway mamuhay tayo ng matalino dahil sa araw na ito at gamitin tayo. Nananalangin tayo upang maging aliw sa iba na maaaring makaranas ng katulad na mga panahon ng matinding kalungkutan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Ama, dinadala ko sa iyo ang mga nagkaroon ng mapangwasak na karanasan ng pagkakaroon ng isang taong malapit sa kanila na kilala at mahal nila. Tumaranas ng biglaang marahas at hindi kinakailangang kamatayan. Panginoon, kung paano ako nagdadalamhati para sa mga kailangang maranasan ito ngayon. At ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya, ikaw ay titingin ng may awa at sasalubungin sila sa kanilang punto ng pangangailangan. Panginoon, ikaw ang ipinadala upang pagalingin ang mga wasak na puso at aliwin ang mga nagdadalamhati at mabigat ang karga. Ikaw ang nangako na ang iyong biyaya ay sapat na para sa bawat pangyayari, kahit na para sa mga kailangang harapin ang biglaan at marahas na pagkamatay ng isang taong malapit sa kanila. Lumapit sa kanila, ako ay nananalangin at itinataas sila sa iyo ng mga bisig ng pag-ibig. Dalhin ang mga ito sa panahong ito ng pagdurusa at kalungkutan, sapagkat ipinangako mo na sa ilalim ay ang iyong walang hanggang mga bisig. Panginoon, habang itinataas ko sa panalangin
ang mga kailangang tanggapin ang biglaan at marahas na kamatayan ng isang mahal sa buhay. Ipinagdarasal ko na gagamitin mo ang trahedyang ito upang maging bagay na nagsisimulang maakit ang bawat nagdurusa na kaluluwa sa malambot na mga bisig ng kanilang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, alam ko at naniniwala na ang aming mga oras ay nasa iyong mga kamay. Ngunit Panginoon, ito ay madalas na tulad ng isang shock sa amin kapag ang isang mahal sa buhay ay nakakatugon sa isang biglaang o hindi inaasahang kamatayan sa pamamagitan ng isang aksidente o marahil dahil sa ilang mga hindi inaasahang trahedya na tumatagal ng buhay ng isang tao bago ito inaasahan. Panginoon, dinadala ko sa iyo ngayon ang mga kailangang dumaan sa isang kalunos-lunos na pagkawala at manalangin na ikaw ay magiging napakalapit sa bawat isa na nagluluksa ngayon dahil sa gayong pagkawala at marahil ay nalilito o nagagalit pa nga na ang gayong mga mapangwasak na pangyayari ay umabot sa kanila nang walang anumang maliwanag na babala. Ikaw ang Diyos ng lahat ng kaaliwan na umaaliw sa atin sa oras ng pangangailangan. At ipinagdarasal ko na para sa mga nahaharap sa napakahirap na pagsubok ngayon, itaguyod ang mga ito at gumuhit ng napakalapit sa kanila. Itaas ang aking panalangin ang mga tamang tao na maglingkod sa kanila at maging isang tunay na kaginhawahan at suporta sa oras na ito ng trahedya at kalugtan. Panginoon, hindi ko maintindihan kung bakit ang ating mga mahal sa buhay ay biglang aalisin sa atin sa pamamagitan ng isang biglaang hindi inaasahang kamatayan. Ngunit Panginoon, ipinagkakatiwalaan kita upang paginhawahin ang sakit sa oras dahil hindi ba tama ang gagawin ng Diyos ng buong mundo sa pangalan ni Jesus. Amen. O Panginoon, wala akong mga salita upang magsalita o lakas na tumayo at ako ay lumalapit sa iyo na nagdadalamhati dahil sa kakilakilabot na kalunos-lunos na pagkawala. Ang tanging naiiyak ko ay si Abba, Ama. Ang maaari ko lang itanong ay bakit? Panginoon, alam mo ang nakakagulat na mga katotohanan ng kalunos-lunos na kamatayang ito. At alam mo ang malalim na kawalan ng pag-asa na nararamdaman ko dahil kailangan kong harapin ang hinaharap ng wala ang mahalagang taong ito. Panginoon, ako'y nabigla na nag-iisa, napaka-abandonado, walang magawa, kahit na alam ko sa aking puso na ikaw ay nandiyan sa akin at nasa paligid ko ang iyong mapagmahal na mga bisig. Ilapit mo ako sa iyong sarili sa oras na ito, Lord, I pray. Kailangan kita, O Panginoon. Pakiramdam ko ay walang laman, napakaguwang, napakamanhid at kahit na natatakot sa hinaharap. Panginoon, hindi ko alam kung ano ang gagawin o kung saan liliko maliban sa tumingin sa iyo at makiusap
na sa iyong biyaya, tutulungan mo akong malampasan ito at ilabas mo ako sa kabilang panig. Panginoon, wala akong iba kundi ikaw. Tulungan mo akong, Panginoon, na tanggapin ang kalunos-lunos na kamatayang ito at tulungan mo akong manalangin ako upang harapin ang hinaharap ng may tapang. At Panginoon, bagamat nagdududa ako na sasagutin mo ng lubusan ang aking tanong, bakit? Ngunit ipinagdarasal ko na bigyan mo ako ng isang maunawaing puso. Tulungan mo akong tanggapin ang nangyari, maging kaginhawaan ko, lakas at pag-asa ko sa kanino ako nagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, lumapit ako sa iyo na alam kong kailangan kong kunin ang mga piraso ng aking buhay pagkatapos nitong mapangwasak na suntok na nagdulot sa akin ng pagkabigla at pagdadalamhati. Panginoon, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang mangyari ang biglaang pagkamatay na ito. Ngunit Panginoon, ito ay naghahanap sa iyo at nagtitiwala sa iyo na makita ako sa panahong ito ng malalim at mapait na kalungkutan at pagkawala. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na makasama ako at tulungan mo ako ng simple bitawan mo. Kilala ko si Lord na balang araw ay tiyak na magkikita tayong muli sapagkat pareho tayong mga anak mo. Tulungan mo akong makita ito bilang isang panandaliang panahon ng paghihiwalay na balang araw ay mamumulaklak sa isang pinakamaluwalhating muling pagsasama-sama. Kapag aalisin mo ang bawat luha sa aking mga mata at pareho kaming tatayo sa harap mo sa aming makalangit na tahanan. Panginoon, alam ko na maraming beses nang ang mga alaala at kalungkutan ay magwawalis sa aking puso. Ngunit sa iyong mga kamay ay ipinagkakaloob ko ang aking puso at kaluluwa at katawan na nananalangin na hindi mo ako pababayaan o pababayaan gaya ng iyong ipinangako. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen.